Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong gabi, ang paksang ating pag-uusapan ay itong 4 na kabayo sa 7 selyo na mababasa natin dito sa aklat ng Revelation chapter 6. Marami po tayong narinig na mga explanation mula sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Mayroon dyan na palaging tumatalakay dito ay itong in time na ayon sa kanila, ito daw ang unang kabayo. Dito ay tumutukoy daw ito sa Antikristo. Narinig din po natin, ako mismo ay narinig ko noon mula sa bibig mismo nung namayapa na puno ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano, na yun namang kabayong maputla, yung ika-4 na kabayo, ayon sa kanya, ito daw po ay COVID-19. So, makikita natin sa ibang mga pananampalataya kung ano-ano, kung saan ang mga hugot nila, kung paano nila pinapaliwanag ang paksang ito. Ngayon po mga kaibigan dito sa atin, sa Seventh-day Adventist Church, ano ba ang paliwanag ng Seventh-day Adventist Church tungkol sa paksang ito? Alam po ninyo mga kaibigan, dito sa aklat ng Revelation ay mayroon pong 4 na 7. Unahin ko yung hindi kasama sa ating pag-uusapan ngayon. Mayroon pong 7 last plagues o 7 huling salot. Yan po ay salot na ibibigay ng Diyos doon sa mga masasamang tao. Ngunit ang mga lingkod ng Diyos, ang kanyang bayan, ay kanya pong iingatan na hindi po madamay sa salot na ito. At ito po ay mangyayari prior to the second coming of Jesus Christ. Mayroon pang isa, 7 iglesia. Ang 7 iglesia, tapos yung isa ay mayroon ding 7 selyo. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. At yung ika-4 mga kaibigan, ito po ang 7 trumpita. Ngayon, ano po ba itong 7 iglesia? Ang 7 iglesia po, mga kaibigan, ay nagsasaysay o tumatalakay sa mga karanasan ng iglesia, religious affairs ng church ng Panginoon. Ito po ang mababasa natin dyan sa 7 iglesia. Dito naman sa 7 selyo mga kaibigan, ito po ay tumatalakay sa kasaysayan ng iglesia na naapektuhan sa socio-cultural, political at relihiyosong mga pangyayari sa kasaysayan. Yan po lang ang ibig sabihin yan mga kaibigan. Hindi po yan Antikristo, hindi po yan COVID-19, gaya ng paliwanag ng iba. Ano naman po itong 7 trumpeta sa aklat ng Revelation? Ang 7 trumpeta po mga kaibigan ay tumatalakay sa kasaysayan ng iglesia na naapektuhan ng mga digmaan na mga nangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan. So balikan natin itong ating paksang pag-uusapan ngayon. Itong 7 selyo, mga kaibigan. Dito sa 7 selyo o 7 seal sa Book of Revelation chapter 6, mayroon ditong 4 na kabayo mga kaibigan. Una dito ay puti,
ang sunod dito ay pula, ang sunod dito ay itim, at ang pang-apat dito ay pale o maputla, kabayong maputla. So, ang mga paliwanag nila dito, mga kaibigan, kung titingnan ninyo, ano po? Sabi ng in time, ito daw po ay Antikristo. Yung pangalawang kabayo na pula ay Antikristo din. Ngunit yung daw second horse ay tapos na. Ngunit ang first horse, yung kabayong maputi, ay hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa daw ayon sa kanila. Ano po? So, dito natin makikita na hindi ho consistent yung kanilang paliwanag. Kasi po, nagbabasa ng mga talata, tapos binibigyan ng sariling pag-uunawa at sariling interpretasyon ang ginagawa ng ating mga kaibayo, mga kaibigan. Tanungin natin ang Biblia, ano po ba ang ibig sabihin ng kabayo at itong rider, itong mga kabayo? Kapag prophecy po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan, Biblia po ang makakasagot. No? Kung basahin natin sa Zacarias chapter 1, 8-10, mga kaibigan. No? Kung basahin na natin. Zacarias chapter 1, 8-10. Okay, sabi dito, aking nakita sa gabi at narito ang isang lalaking nakasakay sa isang mapulang kabayo at siya'y tumayo sa mga puno ng mirto na nasa pinakabababa at sa likuran niya ay may kabayo na siya'y tumayo sa mga puno ng mirto na nasa pinakabababa at sa likuran niya ay may mga kabayo na siya'y tumayo sa likuran ng may kabayong mapula, alasan at maputi. Sanay, nang magkagayoy sinabi, O Panginoon ko, ano ang mga ito? Nagtanong si Zacarias kung ano daw ang mga ito. Ano ang sabi? Ang mga anghel na nakipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, aking ipakikita sa iyo kung ano ang mga ito. At ang lalaki na nakatayo sa mga puno ng mirto ay sumagot at nagsabi, ang mga ito ay yaong mga sinugo ng Panginoon na magsilibot sa lupa. So makita natin dito, mga kaibigan, na kapag pinag-uusapan ng banal na kasulatan, pagkapropesiya, ito palang kabayo at itong horseman ay tumutukoy sa mensahero ng Diyos na paruot parito sa ibabaw ng lupa. O mayroon pa isang talata dito sa chapter 6 na naman. Chapter 6, verse 5. O, sabi dito sa 5, at ang anghel ay sumagot na nagsabi sa akin, ito ang apat na hangin sa himpawid na lumabas na pinakasugo mula sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. So dito, ang nakita ni Isaias dito, yung mga chariots na naman at saka mga kabayo. So, ang sabi dito, ito yung mga sinugo na po. Ito yung mga sinugo. So, ibig sabihin, pagka kabayo at saka itong rider, ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, God's messenger. Yan po, mga kaibigan. So, sabi dito sinabi dito kay Juan, mga kaibigan, sa Revelation chapter 6 verse 1, ano ba ang nakita ni Juan dito? Ano? Pinakita kay Juan sa kanyang pangitain ang apat na kabayo, no? Ito po ay walang ibang makapagbukas dito kundi ang kordero. So basahin natin. Ang nakita ni Juan, sabi niya dito sa chapter 2, at nakita ko chapter 2, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong na siyang yumaong nagtatagumpay at upang magtatagumpay. So dito, mga kaibigan, nakita ni Juan ang unang tatak nung binuksan ng Panginoon, nung binuksan ng kordero sa ang pangitain kay Juan, ito ang kanyang nakita. No? Ang puti po, mga kaibigan,
ay nagkakahulugan ng pure o purity ng dalisay na aral ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ang puti ay nagkahulugan ng pure na aral ng Iglesia sa panahon ng mga apostol. Ito'y fresh from Jesus Christ. Kasi kung mababasa natin dyan, sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ano po? Binigyan ho ng komisyon ng ating Panginoon ang mga apostol. So yung Iglesia po, ang God's messenger sa huling panahon na ito. Ano po? So, ano ba ang ibig sabihin ng simbolo ng puti? Ang puti po ay nagsisimbolo din ng victory, mga kaibigan. Ngayon, itong crown, itong crown po, mga kaibigan, ay nangahulugan din ng kapangyarihan ng Iglesia. At ito po'y nananaig sa kanyang mga kaaway. Kaya makikita mo dito, mga kaibigan, na ito po palang kabayo ay wala po ibang tinutukoy ito, kundi itong church, itong Iglesia ni Kristo. Ito pong Iglesia ng Diyos. Ito po ang sinisimboluhan ng unang kabayo. Bakit maputi? Dahil ang mga apostol, nung sa kanilang panahon sila ay nangangaral, puti at dalisay na aral, walang halong kasinungalingan yung kanilang ipinapangaral. Yan po ang ibig sabihin ng puti. Ito namang crown ay simbolo po yan ng kapangyarihan ng Iglesia. At siya po ay nananaig po ang Iglesia sa kanyang mga kaaway. Totoo ba, mga kaibigan, na ang Iglesia po ay may kaaway? Kasi yung unang rider ay may dala po siyang pana or bow. Ang pana, mga kaibigan, ay instrumento po yan ng pakikipagdigma. So, ibig sabihin, ang Iglesia sa panahong ito ay nakikipagdigma. So, ang tanong, sino po ba ang kaaway ng Iglesia sa panahong ito? Totoo po ba na may kaaway ang Iglesia sa panahong ito? Opo, mga kaibigan. Unang-una, tatlong mabibigat na kalaban o kaaway ng Iglesia na humahadlang sa pag-preach ng gospel, mga kaibigan, ay itong paganismo ng mga Romano. Ito po ang hadlang, yung paganism, mga kaibigan. Hadlang po ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ano pang pangalawa? Ang pangalawang kalaban po ng Iglesia, mga kaibigan, ay ito pong Gnosticismo ng mga Griego. Alam po ninyo kasi, itong Gnosticismo, mga kaibigan, nasa unawa ng mga Griego na sila po ang mga... Borussia, pakimute si Aguila, pakimute po, mga kaibigan. So, mag-self-mute na lang po tayo, mga kapatid. So, itong Gnosticismo ng mga Griego, mga kaibigan, ito po ay malaking banta, malaking hadlang ito sa mga unang Kristiyano. Dahil para sa kanila, ang mga apostol, ang mga Kristiyano na nangaral ay mga bubo, mga kaibigan. Dahil bakit? Akala ng mga Griego, naniwala ang mga Griego na sila po lang ang matatalino. Totoo po naman, maging sa panahon natin ngayon, kaya yung mga philosopher na mga kilala natin, si Aristotle, o sino-sino pa, yan po ay galing sa Greek. Sila po yung mga tanyag o mga kilala talagang mga philosopher sa buong mundo, mga kaibigan. Sila po ay Greek. Diyan ho nagmula yung salitang logos, yung mga logi-logi na yan. Kaya yan po ibig sabihin ay salita. Sophia, philosophy. Yan po, galing yung Sophia means knowledge. Word of knowledge. Yan po, mga kaibigan. Kaya akala ng mga Griego, mga mangmang itong mga Kristiyano. Ang next na kalaban ng mga unang Kristiyano, mga kaibigan, ang kalaban ng Iglesia noong unang siglo, up to 100 AD, ito by time period po ito, mga kaibigan. Up to 100 AD,
nabuhay pa ang kahuli-hulihang apostol na si Juan, matanda na si Juan nung panahong ito. Ang Judaismo ng mga Hudyo. Ito po ang mga kalaban ng unang iglesia. Ngunit makikita natin na ang iglesia po ay nananaig. Ano po? Sa isang araw na pangangaral ay makaka-convert sila ng 3,000 souls. Marami pa dyan mga kaibigan. Kaya ang sabi nga ng isang historian, before the end of 4th century mga kaibigan, ay halos dami-dami ng mga Kristiyano sa parte ng Roma na siya po ang namamahalang imperyo ng panahon na yan mga kaibigan. So, ang putong dito sa Colossians chapter 1, 5 and 6 and 23, ang crown po mga kaibigan at ang bow ay simbolo ng victory at itong pag-preach ng dalisay na aral ni Kristo sa buong sanlibutan ay nakilala nung panahon na ito, mga kaibigan. So, yan po ang unang tatak, yung unang kabayo, mga kaibigan. From the time of the apostle hanggang sa 100 AD. Yan po ang time period niyan, mga kaibigan. Ngayon, nang buksan ng kordero ang pangalawang tatak, mga kaibigan, ano ba ang nakita ni Juan? Ang nakita ni Juan ay pulang kabayo. Ano po? At binigay sa kanya ang kapangyarihan sa pagpatay, pagtanggal ng kapayapaan. At ibinigay sa kanya ang pag-alis ng kapayapaan dito sa lupa. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 6 verse 4. Ano ba itong kabayong mapula, mga kaibigan? So, ito po, ang pula, kung babasahin natin ang Ezekiel, kayo na lang mag-take-note ng mga talata dyan. Basahin natin ang Ezekiel, chapter 23, verse 6 and 11, at saka Jeremiah chapter 46, verse 10, at saka Nahum chapter 2, verse 3, ang pula, mga kaibigan, ay simbolo ng pag-uusig. Yan po ang ibig sabihin ng pula. Bakit pula ang kabayo na nakita ni Juan sa ikalawang tatak? Dahil ito ang panahon ng pag-uusig ng mga Romano, mga kaibigan, sa mga Kristiyano. Tandaan po natin, hindi po ang relihiyon ni Brother Rasya ang nag-usig sa mga Kristiyano sa panganahon ito. Ang nag-usig po sa mga Kristiyano ay mga Romano, mga kaibigan. Malinaw po yan. Yan po ay, ang kaganapan po dyan ay from 100 AD to 313 AD, mga kaibigan. So, okay. Yes, 100 AD to 313 AD. So, ano ba ang ibig sabihin nitong espada? Bakit itong nakasakay sa pulang kabayo may hawak na espada? Ang espada po, mga kaibigan, ay instrumento sa pagpatay at pag-usig ng mga alagad ni Kristo. Ang talata, kung babasahin natin ang Isaiah chapter 3, verse 25, and 2 Chronicles chapter 22, verse 8, at saka Acts 12, chapter 1 and 2, nandyan po ay mababasa natin na ang espada ay siyang instrumento sa pagpatay, pag-uusig ng mga lingkod ng Diyos. So, yung ikalawang kabayo, mga kaibigan, ay mayroon siyang hawak na espada dahil po ang Roman Empire sa panahong ito ay kanya pong inusig ang mga lingkod ng Diyos, mga kaibigan. Marami pong nangamatay dito. Ano po? So, yan po ay mula 100 AD up to 313 AD. Ngayon, dito tayo sa ikatlong tatak, mga kaibigan. Sa ikatlong tatak,
ipinakita nung buksan ng kordero ang pangitain na nakita ni Juan. Dito'y nakita ni Juan ang isang kabayong maitim na nagsisimbolo po ito ng pagtalikod sa liwanag patungo sa kadiliman. Kasaysayan po ito ng iglesia, mga kaibigan. Iglesia po ito. This is God's church na nakaranas ng mga ganitong pangyayari, mga kaibigan. Una, nananaig, nagtatagumpay, nagpipreach ng dalisay na aral. Pangalawa, inusig ng Imperyong Romano ang iglesia. Pangatlo, ito na ang panahon, mga kaibigan, ng kabayong maitim. Bakit? Ang iglesia sa panahong ito, ay tumanggap ng aral na hindi mula kay Kristo. Ito po, ibig sabihin nito, this is the time of the compromise. Na-compromise po ang iglesia sa panahon ito. 313 AD to 538 AD, yung kanyang time period na ito, mga kaibigan. Bakit anong nangyari? Dahil po, tinanggap ng iglesia ang aral mula sa paganismo. Ibig sabihin, ang dalisay na aral ni Kristo ay nahaluan na ng aral ng pagano. Anong nangyari? Sa panahon ito, sabi ni Constantino, hindi maaring atin silang patayin. Bakit? Kasi po, mga kaibigan, nung pinipersecute ng Roman Empire ang mga Kristiyano, dumadami at dumadami at dumadami. Hanggang sa Roman Empire ay dumami po ang mga Kristiyano. Kaya nakikita nila na hindi kayang sawatain ng pagpatay. Bakit? Dahil ang dugo ng mga martir ay parang mga binhi kung saan-saan tumutubo, dumadami ang mga Kristiyano. Kaya ang kaaway ng Diyos ay nagpalit ng anyo, nag-iba ng strategy. Imbes na papatayin, kaibiganin. Inaibigan ng Roma ang mga Kristiyano. Ito nun, dito na nangyari yung mga intermarriage. Bakit natin sila awayin? Yung mga anak natin, ipag-asawa natin sa mga anak nila. Yung anak nila, ipag-asawa natin sa mga anak natin. So yun ang nangyari dyan, mga kaibigan. Nag-join ang Christianity to paganism. So, aral ng pagano, ipapasok sa church. Aral ng, para bang sharing of aral, itong teachings, mga kaibigan. Ito po yung panahon ng kompromiso. Kaya, sa ikatatlong tatak na ito, ang nakita ni Juan ay maitim na kabayo. Wala akong katotohanan, mga kaibigan, at hindi consistent yung mga paliwanag ng iba na kung antikristo, kung ano-ano. Ito po ay iglesia po ito lahat, mga kaibigan. Kasaysayan po ito ng iglesia na nakaranas ng socio-cultural at political at spiritual na mga kaganapan, mga kaibigan. So ito po ang nangyari dito, na ang kabayong maitim ay nagsisimbolo po ng pagtalikod sa liwanag patungo sa kadiliman, mga kaibigan. This is the time of compromise. Ayun. So, ang itim ay nagsimbolo ng kadiliman at pagkamatay at pagtalikod sa katotohanan. Mababasa natin yan, mga kaibigan, sa Acts chapter 26, verse 18. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng itim. Ano pa? Dito sa aklat ng Juan, 12:35, mga kaibigan, sabi dito, lumakad kayo sa liwanag habang matagpuan pa ninyo dahil darating ang panahon na hindi na ninyo matagpuan ang liwanag. Dahil papalit na ang dilim, mga kaibigan. So, ibig sabihin, ang liwanag, ang dilim, mga kaibigan, ay nagsisimbolo po yan ng itim. Yan po ang sinisimboluhan ng puting kabayo. Ito po ang panahon ng pagpasok ng mga maling aral sa loob ng iglesia. Ang tinatawag po ito na apostasiya, mga kaibigan. So, nagsimula po ang apostasy noong 313 to 538 AD. Ngayon,
may isa pang kabayo ng buksan ng kordero, ang ikaapat na tatak, mga kaibigan. Ang nakita ni Juan ay isang kabayong maputla. Ano po? Kabayong maputla ang nakita ni Juan. Ang nakasakay sa ikaapat na kabayo ay maputla na tinatawag siyang kamatayan at sumusunod sa kanya ang Hades. Sumusunod sa kanya ang Hades, mga kaibigan. Nandiyan yan, mababasa natin sa Revelation chapter 6, verse 8. Ano po ba ang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ito po ay panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, apostate Christian sa mga true Christians. Tandaan po natin, mga kaibigan, kanina sa pulang kabayo, ang mga Kristiyano ay inusig ng mga pagano, Romano. Pero dito sa ikaapat na kabayo, after the compromise, pagkatapos na napasukan ng mga maling aral, ng aral na pagano ng iglesia, ay pumasok ang ikaapat na kabayo na maputla. Ito pala, mga kaibigan, ay pag-uusig ng mga apostate Christian doon sa mga true Christian. Mayroon palang ganyan, Brother Dritz, na ang Kristiyano ay uusogin ng kapwa Kristiyano? Yes, Brother Joy, since the time of Christ, when sa panahon ni Kristo, mga kaibigan, ay mayroon ng doon sa history of Acts, Brother Joy, na mayroon na talagang papasok talaga ang tinatawag na lubo, according to the book of Acts chapter 20 verse 28. So in historical fulfillment, kaibigan Joy, panahon doon sa time sa nag-compromise, no, dahil sa tinatawag na linyada sa mga doctrines na pumapasok sa tinatawag na church, kaibigan Joy. At dahil doon ay yung tinatawag ng the state church, the time, Brother Joy, na nakahawak siya ng power, dalawang power, religious power at saka political power. At ang kanyang power na yan ay ginagamit niya, kaibigan Joy, sa pag-persecute po sa totoong Christian na hindi nag-compromise, kaibigan Joy, that time. Estimately, during sa 538 onward, kaibigan Joy, grabe ang tinatawag na yan ang tinatawag sa ibang title, kaibigan Joy, na the Dark Ages, no, the Dark Ages, yes, kanilang panahon, kaibigan Joy. Kaya nga itong paksa na to, kaibigan Joy, is more on historical fulfillment sa church hanggang ngayon, kaibigan Joy. So back to you. Yes, thank you, Brother Drex. Ito po, mga kaibigan, ay wala po tayong layunin. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ito po ay pagtalakay lamang kung ano yung nakasulat sa propesiya at kung ano talaga ang totoong nangyari sa kasaysayan. So we cannot deny the fact, Brother Drex, na ito po ay totoong naganap sa kasaysayan natin. Kaya medyo mahaba-haba po ang time period na ito, kaibigan Drex, nitong pale horse, itong kabayong maputla. From 538 AD to 1400s, yung kanyang time period ng pag-uusig dito ng apostate Christianity dito sa mga true Christians. Baka magtatanong ang iba, kaibigan Drex, baka nagsisinungaling lang kayo, mga SDA. Pwede bang mangyari na ang Kristiyano ay uusigin at ang kapwa Kristiyano? Ang sagot natin, opo. Mababasa ho natin yan, mga kaibigan, ay binanggit na ho ito sa aklat ng Juan. Juan, Kapitulo 16, versikulo 2. Ang sabi po dito, mga kaibigan, babasahin ko po, sabi dito, kayo'y palalayasin nila sa mga sinaguga. Oo,
dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ito palang mga taong ito, mga kaibigan, na pumapatay sa mga kapwa nila Kristiyano, akala po nila ay naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Pero ito po, mga kaibigan, ay ginawa po ito ng mga apostate Christian, yung tumanggap sa aral ng pagano at inuusig nila, pinagpapatay nila yung mga true Christians na hindi nag-compromise, patuloy na pinaghawakan ang dalisay na aral ni Kristo, mga kaibigan. So sila po ang nakaranas ng pag-uusig. Sa panahon pong ito, mga kaibigan, dito po na-establish ang religious court. Ito bang relihiyosong korte na maghahatol sa isang tao, mga kaibigan, na tinatawag po itong korte na ito na Inquisition. Totoo po itong naganap sa kasaysayan, mga kaibigan. Na kapag hindi ka sumunod sa aral na itinuturo ng apostate Christian, mga kaibigan, ang tawag po sa iyo ay irehes. At diyan po, hatulan ikaw sa Inquisition. At marami pong nabiktima nito, mga kaibigan. Marami pong nangamatay sa panahong ito, mga kaibigan. Baka mayroon kang idagdag dyan, kaibigan Rich. Okay, so ay tuloy natin, mga kaibigan. No? So natalakay na po natin itong unang tatak, yung kabayong puti, na tumutukoy ho ito sa iglesia na nagangaral ng dalisay na aral ni Kristo na walang halong kasinungalingan, at ang iglesia sa panahong ito ay nagtatagumpay, mga kaibigan. Kaya nakikita ni Juan dyan sa unang kabayo na mayroon siyang puso, mayroon siyang mga kaaway, ngunit mayroon siyang crown, dahil ang crown po ay tanda ho ng pagtatanggumpay ng iglesia. So pangalawang kabayo, pangalawang tatak na nakita ni Juan, mga kaibigan, ay pula. Yan po ay pag-uusig ng Imperyong Romano sa mga Kristiyano, at marami din po ang nagdanak ng dugo sa panahon pong iyan, mga kaibigan. At ang ikatatlo pong kabayo, yung ikatatlong tatak, yung kabayong maitim, ay nagsimbolo po sa karanasan ng iglesia na nahaluan po ng aral ng pagano. Ito po ay panahon ng kompromiso, mga kaibigan. Ano po? So, pagkatapos ng compromise ng iglesia, mga kaibigan, ano po, ay nagkaroon ho ng lumabas din po itong pang-apat na kabayo, itong kabayong maputla, na ito po ay sumisimbolo sa pag-uusig ng mga Kristiyanong apostate Christian dito sa true Christians. So ang apat na kabayo na ito, mga kaibigan, ay walang ibang sinusimbolize ito, kundi ito po ay ang iglesia na nakadanas po ng mga ganitong pangyayari, mga kaibigan. So, kaibigan Rex, kung baka mayroon kang idagdag. Yes, Brother Joy, yung persecution, kaibigan Joy, galing sa, nag-start yan ang persecution during sa early Christians, yung first century, according to the book of Acts, chapter 8, verse 1, there was a great persecution in the church which was in Jerusalem, kaibigan Joy, sa first century yan. And yung tinutukoy mo sa ika-apat na kabayo, mga kaibigan, yung pale horse, ay tumutukoy din yun sa persecution, Brother Joy, sa tinatawag na the Roman State Church, no? The Roman State Church, from galing sa siya sa isang tinatawag na pagan Rome, kaibigan Joy, from pagan Rome nagiging papal Rome siya. Naputol ka, Brother Rex. Meron siyang hinahawakan na power, na that power, mga kaibigan, yung tinatawag na power na yon, yung tinatawag na Brother Joy na the yung Maximus, Pontifex Maximus, kaibigan Joy, that power extend, kaibigan Joy, hanggang sa
hanggang sa Reformation. Kung titingnan natin based sa history, mayroon tayong mababasa during sa 1500s, kaibigan Joy. Grabe talaga ang nangyari, mga kapatid, about sa tinatawag na persecution na yan, kay based on record, mga kaibigan, na 15 during sa 1500s, kaibigan Joy, 1572 August 24, kaibigan Joy, yung tinatawag ng infamous ako ba nawala, Brother Rasha? No? Saint Bartholomew yung Saint Bartholomew ay according sa record, kaibigan Joyce, that is the Bartholomew's Day massacre in France. On that day, 400 years ago, began one of the most horrifying Holocaust in history. The French Roman Catholic soldiers and the Roman Catholic clergy fell upon the unarmed people, and blood flowed like a river throughout the entire country. Men, women, and children fell in heaps before the mobs, and the bloodthirst troops in 1 week, kaibigan Joy, according sa aking binabasa na sources, according sa 1 week, almost 100,100 Bible believers and others who rejected the Vatican's heresies perished. Grabe talaga, kaibigan Joy. And the rivers of France were so filled with corpses that for many months no face were eaten. When the news of massacre reached to Vatican, there was jubilation. Cannons rode, bell rings, and special commemorate, mga kaibigan, medals of struck to honor the occasion. Grabe talaga ang itong pangyayari, kaibigan Joy. Kaya nga, grabe ang sa Bisaya pa, grabe ang pangluspad, no? Sa mga church this time, kaibigan Joy, dahil talaga sa grabing persecution. With in fact, kaibigan Joy, ay inaamin naman talaga sa ating mga kaibigan yung confession na yan, kaibigan Joy, na during sa panahon ni Pope John Paul II sa year 2000, kaibigan Joy, the greatest confession in history, yun ang kanilang kiniklaim nga yung kasalanan ng church na yun, kaibigan Joy. Kaya nga ang ating oras, kaibigan Joy, 10 minutes na lang, baka mayroong si Brasya sa baba para pagmuna-munahin natin yung ating programa ngayong gabi, kaibigan Joy. Okay bro, shoutout pala kay Pastor Baler, kay Boy Aletra, kay Riwel, mga kapatid ko yan, mga gwapo yan. Ayan. Shoutout din kay Pastor Baler, sabi niya bumabanat na naman ang Marites Gang ng Saturday Believer. Okay. May tanong dito bro, bakit kabayo bro? Bakit hindi daw baka? Yun, Mother Joy, bakit hindi karnero, baka o yan po ang ginamit ng Diyos na instrumento upang ihayag ang nangyayari at mangyayari pa sa hinarap na kanyang inihayag kay Juan. Ipinakita niya sa pamagitan ng kabayo at itong mga kabayo dahil po ito po ay nangangahulugan ng mensahero ng Diyos. Ang ating mababasa doon, binasa ko kanina, Zacarias chapter 1 verse 8 to 10 at Zacarias chapter 6 verse 5. Ay ang kabayo at ang kanyang rider ay tumutukoy sa God's messenger na paruot parito sa ibabaw ng lupa. And the God's messenger in this end time is the church, mga kaibigan. Yun, sumisimbolo talaga yun, kaibigan Russia, yung horse, because of the church mandate orders, yung pasulong talaga yung horse.
yan po ang tamad ng Diyos. The church marching orders is to preach. Yung kaya nga simusimbulong ng kabayo, kaibigan Joy, kasi nag-ano yan sa tinatawag na marching orders, the swiftness of the horse. Yan po ginagamit po dito yung fulfillment na yun, kaibigan Joy. When in fact, in the Old Testament times, gumagamit din ng mga simbolo ng mga kabayo, kaibigan Joy, yung binabasa mo sa Biblia, sa Ezekiel at saka sa Isaiah, kaibigan Joy. Next question, bro. Basta tayo dito ng comment. Shoutout kay Sis Nadram. Sabi niya, Bro Joy, sana may joy ka na po. At sabi ni Boy Letra, pa shoutout Digong. At okay. Mahina daw yung signal ni Lloyda. Shoutout sa iyo. Okay. So, sabi dito ang horse, kabayo kasi horsepower yan. Okay. So, ayan. Yan lang muna, bro. Bro, Okay. Ano pang remaining time natin, bro, Russia? Ang ano tayo 7 minutes. Brother Drex, kung mayroon kang idagdag sa ating paksa. Okay, Brother Joy, no? Ang ating paksa, mga kaibigan, patungkol talaga sa the church, the history of the church, kaibigan Joy. Yes, Mayroon din yes. tayong mga reference with in fact, nandyan yung reference natin ng Brother Joy, yung the Catholic Church history, nandyan sa ano mo, nasa malapit dyan. Mayroon tayong referensya dyan na mayroon talagang nangyari na tinatawag na Inquisition, kaibigan Joy, during the time, no? Even the church history written by John Lux, mga kaibigan, Reverend John Lux, the Catholic Church history, nabanggit talaga yun, kaibigan Joy, yung tinatawag na Inquisition at saka yung mga group of people, mga kaibigan Joy, mga headhunters sa pag-usig talaga sa mga yung tinatawag nilang irihis, kaibigan Joy, no? Kaya nga during the time sa 538 AD, ni-claim talaga yung Roman See, yung Roman See as sila po ang yung tinatawag na Christian See, kaibigan Joy, sila po ang pinaka-see sa buong Christendom, mga kaibigan, dahil sa kanilang power na nakuha, kaibigan Joy, political at saka religious power, mga kaibigan. Kaya nga ang ating paksa ngayon, kaibigan Joy, ay ang importante talaga na isa sa mga identifying marks of a true church, kaibigan Joy, ay nakaranas talaga ng pag-uusig, kaibigan Joy. Kaya yung iglesia nyo ngayon, kung walang pag-uusig, ay ma-problema tayo dyan, kaibigan Joy. Kasi hindi yan totoo. Kaibigan Joy. Sige, Brother Red, salamat to consume the remaining time na binibigay sa atin ng ating kaibigang Brother Rasiano po. May natalakay na natin yung fourth seal, itong ika-4 na kabayo. So siguro bilang pangtapos, dahil ito'y karugtong niya, mga kaibigan, itong ika-5 silyo, mga kaibigan. Mababasa natin sa Revelation chapter 6 verse 9 to 10. Sabi dito, at nang buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana. Ito po, mga kaibigan, yung talatang ito na ginagamit ng iba na pagpapatunay doon sa immortality of the soul, dahil daw doon sa mga kaluluwang nakita sa ilalim ng dambana. Hindi nila nakuha yung message dito, mga kaibigan, na ito po ay kadugtong lang ng ika-4 na tatak, dahil ika-5 tatak po ito. Ito din po ay kasaysayan lamang po ito ng iglesia. Ang sabi dito, nakita niya sa ilalim ng ika-5 tatak, buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay
dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong suma sa kanila at sila'y sumisigaw sa tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoon, Panginoong banal at totoo, hindi mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananaan sa ibabaw ng lupa. Ito po mga kaibigan, nung buksan ng kordero ang ikalimang tatak, ito yung nakita ni Juan. Ito po ay sumisimbolo sa karanasan din po ito ng iglesia nung after nung Inquisition from 538 AD to 1400. Ito po ay nag-umpisa naman from 1400s to 1700s, mga kaibigan. Na ito po ay Reformation era. Bakit? Dito po lumabas ang mga reformador mula sa Apostate Church, mga kaibigan. Dito po naging biktima si John Huss na siya po ay inalian at pinalibutan ng kahoy at saka sinunog, mga kaibigan, gamit ang isang crucifix, mga kaibigan, na mataas at sinunog si John Huss, mga kaibigan. Next po, si Jerome. Namatay din po sa panahon ito dahil si Jerome po ay estudyante ni John Huss at tinanggap yung aral na tinuturo ni John Huss at sa kasabi nga ng mga pare ng Apostate Christianity na ito, mga kaibigan. Ang sabi kay Jerome, nung pagkatapos ng na-execute si John Huss, ang sabi kay Jerome, tomorrow you are next. Ikaw po ay susunugin. Pero anong sagot ni Jerome sa kanila? Tomorrow's fire will set me free with Jesus. Kaya sa panahon, kinabukasan, mga kaibigan, namatay din po si Jerome. Marami pa pang mga martyrs, mga reformers, mga kaibigan. At isa na dyan si Martin Luther. Bagamat sa kabutihang palad, si Martin Luther po ay naunahan, inabdak ng Elector of Anglo-Saxon, mga kaibigan. Siya po ay nakawala, hindi po siya na-execute, mga kaibigan. Yung iba, sila po ay nangamatay, mga kaibigan. Ito po ay Reformation era. Ito po lamang ang ibig sabihin ng ikalimang tatak na nakita ni Juan ng mga kaluluwa sa ilalim ng dambana. Mali po, nagamitin ito ng mga kaibigan natin upang patunayan na doon daw sa langit marami daw kaluluwa. To prove yung kanilang argument na immortality of the soul. Brother Rasha, may oras pa ba tayo po? Okay, Brother Rex. Ako muna magpasalamat, Brother Rex. Ano po? Brother Rasha, maraming salamat po sa iyo sa pagbibigay ng isang oras na pagtalakay sa paksang ito. Ulitin ko po, mga kaibigan, wala po kaming layunin na saktan ang damdamin ng mga kaibayon namin sa pananampalataya. Ito po ay taos-pusong pagtalakay sa aming naunawaan po dito sa 7 tatak na ito, lalong-lalo na sa 4 na kabayong, mga kaibigan, na ito po ay kahulugan nito, ito po ay tumutukoy sa kasaysayan ng iglesia, mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong lahat at Brother Dritz, balik sa iyo. Nakamute ka, Bro Dritz. Yes, thank you so much, mga kaibigan. Ako po si Papa Dritz. Nandito po ako ngayon sa Queen City of the South at Cebu City, mga kaibigan. At saka Hic Paciencia Sanctorum Est. Here is the patience of the saints. Here are they that with commandments of God and the faith of Jesus. Bye-bye sa iyo and God bless po sa programa ito, Russia TV, at saka sa ating mga tagapakinig at saka taga-subaybay sa programa sa Russia TV. Please like and share. I-promote po natin ang programa ito. Ano pa tayong mag-improve at saka lalago po ang ating programa ito, mga kaibigan. God bless and happy Sabbath sa inyong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad
Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis